ang mga Pinoy sa Minnesota matapos ang pamamaril ng ICE agent sa isang 37-year-old mother of three sa Minneapolis. Nangangamba sila ngayon sa kanilang kaligtasan. Yan ang agenda report ni U.S. correspondent Len Almadin Thornhill. Isang shooting na pinasangkutan ng isang Immigration and Customs Enforcement or ICE agent ang nagdulot ng matinding pangamba sa mga komunidad sa Minnesota at umani ng matinding reaksyon sa buong bansa. Binaril ang 37-year-old mother of three na si Renee Good at napatay noong Miyerkules sa isang tahimik na residential neighborhood sa Minneapolis. Agad na binatikos ng mga lokal na opisyal ang pamamaril at nag-spark ito ng mga protesta sa iba't ibang bahagi ng Minnesota na umabot hanggang sa White House sa Washington, D.C. Ayon sa mga otoridad, isa si Good sa mga tinatawag na legal observer, mga grupong binuo ng mga aktivista para obserbahan at i-document ang mga aktibidad ng ICE. It's very surreal, and it's just an unbelievable type of thing where we're looking at this and it feels like we live in an alternate reality, and frankly I'm shell-shocked and I'm still processing what's happening to us. Si June Zuniga ay nakatira at nagtatrabaho sa St. Paul. Katulad ni Good, nagsilbi rin siya bilang legal observer ng mga operasyon ng ICE. A Filipino, and the fact that any just random law enforcement officer can just walk up to you and ask you if you are a citizen, stop your car, potentially murder you in the street. I was doing the exact same that Renee Good was doing for my own neighborhood, Payne Phelan, earlier this week on Tuesday. And when I found out that she was murdered after doing the same thing I did, I still haven't processed it yet. Ayon sa mga community advocates, lalong tumitindi ang takot, hindi lamang sa mga undocumented immigrants, kundi pati sa buong komunidad, kabilang ang mga Filipino-Americans na nangangamba maaari silang matarget batay lamang sa kanilang appearance. Magkakaiba ang mga pahayag ng state at federal authorities tungkol sa nangyari. Ayon sa Minnesota investigators, una sanang isasagawa ang isang magkasamang investigasyon kasama ang FBI. But that the federal agency later took sole control of the case. People are scared across the state, like of any immigration status. There's talk of denaturalizing people. There's talk of revoking birthright citizenship. So even Filipino community members who have status understand that under this administration, there is no safe status. Si Greg King ay nakatira malapit sa lugar kung saan napatay si Good. Ayon sa kanya at sa iba pang community advocates, ramdam na ang takot sa araw-araw na buhay, mula sa kung paano sila bumabiyahe hanggang sa kung safe pa bang tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Filipino community must have gone through during the time of martial law, and that's really how it feels here. Is nothing, not even a simple act of charity where you bring food to a hungry family. And when I do that, it doesn't matter to me as a Catholic or Christian or just as a human what their immigration status is. But even that simple act doesn't feel safe anymore with ICE agents trailing people, assaulting people, stopping cars in the streets. So we're stressed and we're doing our best to take care of each other. Si Renee Good ay isang U.S. citizen. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ayon sa mga Filipino at immigrant community sa Minnesota, tutok sila sa mga susunod na developments at naghahanda sa anumang mangyari. Para sa agenda, Len Almadin Thornhill, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.